Magandang araw mga mag-aaral sa ika-4 na baitak. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga paraan ng pangangalaga sa likas yaman ng ating bansa. Mapalad ang ating bansa dahil sa mga likas na yaman na matatagpuan dito. Ngunit, isang hamon din naman kung paano natin ito mapapangalagaan, mapapanatiling maayos at mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Ang pangangalaga sa mga likas na yaman ay magagawa sa pamamagitan ng dalawang paraan. Una ay ang lumang pamamaraan at ang ikalawa ay sa pamamagitan ng makabagong paraan. Isa sa mga makalumang paraan ng pangangalaga sa likas na yaman ay ang tinatawag natin na composting. Ano nga ba ang composting? Ang composting ay ang paggamit ng mga pinatuyong dumi ng hayop at halaman na hinaluan ng mga nabubulok na bagay gaya ng mga pinagbalatan ng prutas at gulay na maaaring gawing compost. Ito ay nagsisilbing pataba sa lupa at nakakatulong ito upang maparami, mapalaki ng maganda at maayos ang ating mga halaman. Ito rin yung tinatawag natin na organic fertilizer. So, hindi tayo gumagamit ng mga chemical na maaaring makasama sa ating kapaligiran. Ang tuloy-tuloy na pagtatanim ay nakababawas sa saganang ani. So, maaari natin bigyan ng ilang buwan o taon sa pagitan ang pagtatanim sa lupa upang makapagpahinga ito at mapanumbalik ang likas na pataba nito. Ngunit mahirap itong gawin dahil sa walang katapusan ang pangangailangan ng tao. Maaari din namang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa iisang lupain gamit ang tinatawag natin na intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan na kung saan ay maaaring magkakasama ang mga pananim sa iisang lupain dahil sa kanilang angking likas na proteksyon sa bawat isa o hindi kaya ay tinitirahan ng mga insekto o mikrobyong may pakinabang sa kanilang pagyabong at pagbunga. Ang lumang paraan na ito ay nagdudulot ng masaganang ani mula sa iba't ibang pananim. Dahil sa pagdami ng mga populasyon o ng tao, tumataas ang pangangailangan sa pagkain. So ito yung kalimitang nagtutulak sa tuloy-tuloy na pagtatanim sa isang lugar. Maiiwasan sana ito kung ang bawat isa or bawat pamilya ay magkakaroon ng kahit maliit na taniman sa bakuran. May makabagong paraan na maaari tayong gawin, lalo na sa mga lungsod, katulad dito sa Marikina. At sa iba pang mga lungsod, dito sa Kalakhang, Maynila, na may maliit lamang na espasyo para sa pagtatanim. Maaari nilang gawin or maaari nating gawin ang tinatawag na vertical gardening o pot farming. Dito ay tinataniman ang mga itinatapong plastik na sisidlan o lalagyan at isinasabit pa itaas. Isa pang pamamaraan ay ang paggawa ng hydroponic gardening. Sa halip na lupa, ang bagong paraan na ito ay gumagamit ng tubig na maaaring ilagay sa itinatapong plastik na sisidlan. Narito ang isang halimbawa ng hydroponic gardening. Kaakibat ng pangangalaga sa lupa ay ang tamang pangangasiwa din sa ating mga katubigan. Mahalagang pinagkukunan ito ng kabuhayan ng mga mamamayan. Dito rin nanggagaling ang mga inuming tubig at mga ginagamit sa pabrika, minahan, malalaking pamilihan o kaya ay mall.
Makakatulong kung ang lahat ay hahanap ng paraan kung paano tayo makakatipid ng tubig. So, huwag nating sayangin at iwasan ang pagtatapon ng mga nakalalason at nagdudulot ng polusyon sa katubigan. Isa sa mga paraan ay pagtatayo ng water treatment facility. Sa pamamagitan nito, mapapanatili nating ligtas ang mga inuming tubig na ginagamit sa ating mga tahanan, mga pabrika, minahan at malalaking pamilihan. Higit sa lahat, sundin natin ang pinagpatupad na batas tungkol sa pangangalaga sa ating mga katubigan at yamang tubig. Ang Philippine Clean Water Act of 2004 o RA number 9275 ay naglalayong mapangalagaan ang katubigan ng bansa laban sa polusyon. Mahigpit na ipinapatupad ang mga alituntuning ito para pumotekta at mangalaga sa katubigan. Gaya sa tamang pangangalaga ng kalupaan at katubigan, gayon din ang kinakailangan ng kabundukan. Upang panatiling may tubig sa mga lawa at ilog, kinakailangang maraming puno sa paligid ng mga ito. Ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng puno ay mahalaga upang maibalik ang buhay sa kagubatan. Matuto ring tipirin ang paggamit ng mga produkto na galing sa puno, gaya ng mga papel at tissue. Ugaliin na muling gamitin ang malinis sa bahagi ng papel. Ang pagsunod sa tinatawag natin na 3 R's o reuse, reduce, recycle ay makakatulong upang maisakatuparan ang mga adhikain ito. Marami tayong maaaring gawin upang mapangalagaan ang ating mga likas na yaman. Ikaw, bilang isang anak, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pangangalaga ng likas na yaman para sa iyong pamilya? Bilang isang bahagi naman ng komunidad, ano ang maitutulong mo sa iyong pamayanan upang mapangalagaan ang likas na yaman? At bilang isang mag-aaral at olopsyan, anong mga katangian na dapat mong taglayin upang maipakita ang pagpapahalaga sa ating mga likas na yaman? Ang mga likas na yaman ng bansa ay mahalaga. Ito ay may hangganan din, lalo na kung hindi ito mapapangasiwaan o maaalagaan ng tama. Sa pagnanais na nating panatiling sagana ang lupa at tubig, kailangan ng matalinong pagpapasya at pagkilos. Maraming matatalinong paraan ng pangangalaga sa likas na yaman na natutunan na natin sa ating mga ninuno na maaaring buhayin natin at isagawa ngayon. Dito sa ating paaralan, tayo ay nakikiisa sa pangangalaga ng likas na yaman ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga advokasya, katulad ng Earth Hour, ang ating pagtitipid sa enerhiya, sa kuryente, sa pamamagitan ng pagpapatay ng ating mga air condition unit tuwing Lunes mula 7 ng umaga hanggang 8 ng umaga. Siyempre, kasama rin ang ClayGo or Clean as You Go. So bilang mga olopsyan ay palagi natin itong isinasagawa at isinasakatuparan. At nariyan din ang zero waste management. So nagagamit natin muli ang mga papel, ang mga boteng plastic na maaari nating gawing mga eco bricks, no? At ang paggamit muli ng mga maaari pang pakinabangang bagay sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong produkto. Sa tulong din ng makabagong kaalaman sa teknolohiya, mapapanatili nating sagana ang likas yaman para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang malusog na likas yaman ay magdudulot ng masiglang ekonomiya.